Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC, Grade 3. Quarter 1, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa sariling hilig at kakayahan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayang pampagkatuto. Naipakikita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng kawilihan na paunlarin ang kaniyang hilig at kakayahan. A. Naiisa-isa ang sariling hilig at kakayahan. B. Napatutunayan na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata. C. Nailalapat ang sariling hilig at kakayahan tungo sa kakayahan sa pagpapatibay ng tiwala sa sarili. Mga layunin. Nakakikilala ng sariling hilig at kakayahan. Natutukoy na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Naiisa-isa ang sariling hilig at kakayahan. At naiuugnay na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Nailalapat ang sariling hilig at kakayahan tungo sa kakayahan sa pagpapatibay ng tiwala sa sarili. Naipaliliwanag na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Naipakikita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng kawilihan na paunlarin ang kaniyang hilig at kakayahan. At napatutunayan na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Ikatlong araw. Tingnan ang mga larawan. Ano-ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Tingnan ang mga larawan. Art Club, Math Club, Science Club, at Music Club. Kung ikaw ay sasali sa isang samahan gaya ng mga ito, alin ang iyong sasalihan? Bakit? Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Exhibit. Display ng mga ginawa o produkto para maipakita sa mga tao. Maaaring ipagbili ang mga gamit o produkto sa exhibit. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay may uugnay sa paggamit ng wasto ng mga talentong kaloob ng Diyos. Ang pagbabahagi sa kapwa ng talento, hilig at kakayahan ay paraan din upang magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang paglahok sa mga paligsahan ay nagpapatibay din ng tiwala sa sarili. Bilang bata, mapauunlad mo ang tiwala sa iyong sarili sa paggamit at pagbabahagi ng talento, hilig at kakayahan.
gawain bilang isa, pagbasa at pag-unawa sa tula. Panuto, basahin ang tula, sagutin ang mga tanong pagkatapos nito, maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Husay ko, pagyayamanin ko. Ako si Abel, mahusay sa pagkukwenta. Aking sinimulan, samahang pang-matematika. Mga batang kilala ko na hirap dito, sa muntikong tulong sila ay nabago. Ang husay sa pagpinta ng batang si Ana, kalaro, kapitbahay, pati kaeskwela. Paraan at teknik sa kung paano magpinta, binigyang paliwanag habang magkakasama. Nang sila'y bihasana, kami nagkaisa. Isang exhibit binuksan, kaya kami ay kumita ng pera. Si Carlo na ang hilig ay lumangoy, kasama ang pamilya, sa ilog ang tuloy. Kaya sa paglalangoy, siya ay bihasang-bihasa. Kaya anumang kompetisyon ang salihan niya, laging nasusungkit ang gintong medalya. Mga tanong at gabay na sagot. Number 1. Ano ang kakayahan ni Abel na binanggit sa unang saknong? Sagot, mahusay si Abel sa pagkukwenta. Number 2, paano ibinabahagi ni Abel ang kanyang kakayahan? Ang sagot, ibinabahagi niya ito sa pamamagitan ng pagsisimula ng samahang pang-matematika at pagtulong sa mga batang nahihirapan sa asignaturang ito. Number 3, dapat ba siyang tularan? Bakit? Sagot, oo, dahil ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang tumulong sa iba at baguhin ang kanilang pananaw sa pag-aaral. Number 4, saan naman mahusay si Ana? Sagot, mahusay si Ana sa pagpinta. Number 5, ano ang ginawa ni Ana sa kanyang kakayahan? Sagot, ibinahagi niya ang kanyang paraan at teknik sa pagpinta sa mga kalaro, kapitbahay at kaeskwela hanggang sa naging bihasa rin sila. Nagbukas sila ng isang exhibit at kumita ng pera. Number 6, akma ba ang husay ni Ana sa kanyang ginawa? Ang sagot, oo, dahil ginamit niya ang kanyang husay upang maturuan ng iba at magtagumpay silang lahat sa kanilang proyekto. Number 7, ano ang hilig ni Carlo? Ang sagot, ang hilig ni Carlo ay ang lumangoy. Number 8, bakit naging bihasa sa paglangoy si Carlo? Sagot, dahil palagi siyang lumalangoy kasama ang kanyang pamilya sa ilog. Number 9, ano ang resulta ng palagi ang paglalangoy ni Carlo kasama ang kanyang pamilya? Ang sagot, naging bihasa siya at laging nananalo ng gintong medalya sa mga kompetisyon. Pagbabahagi ng sariling sagot. Number 10, ikaw, ano ang iyong kakayahan? 11, tama ba ang iyong sinalihang samahan upang ibahagi ang iyong kakayahan?
Laging tandaan, ang bawat bata ay may taglay na hilig at kakayahan na dapat pahalagahan sa simpleng paraan ng paggamit nito, tulad ng pagguhit, pagkanta, pagtulong sa kaklase o pagsagot ng tama sa mga gawain. Unti-unting lumalakas ang loob at tumitibay ang tiwala sa sarili. Hindi kailangang maging perpekto, basta't ginagawa ng buong puso at may layuning makabuti. Sa paglinang ng sariling galing, natututo ring tumulong sa iba at maging inspirasyon sa kapwa. Sa bawat hakbang, ang maliit na husay ay nagiging malaking tagumpay. Gawin ang mga sumusunod. 1. Magtala ng 3 kakayahan. 2. Maghanap ng kapareha. 3. Kung may kapareha na ay basahin ang iyong isinulat at ibahagi kung paano nakatutulong sa iyo ang iyong kakayahan. 4. Pagkatapos ay ang kapareha naman ang bigyang pagkakataon para magbahagi. Ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Magtala sa iyong kwaderno ng 3 samahang pampaaralan kung saan mahahasa ang iyong talento, hilig at kasanayan. Narito ang ilan sa mga ito. Samahan sa pagsayaw, samahan sa pag-awit, samahan sa pagguhit, samahan sa pagsusulat, samahan sa pagkukwento. Samahan sa matematika, samahan sa agham, samahan sa sports, samahan sa teatro o dula, at samahan sa kalikasan. Ang pagpapaliwanag na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili nila bilang batang may tiwala sa sarili. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang sinasabi sa pangungusap at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, mahusay sa pagbigkas at pagsasaulo si Leia. Ilalaban siya sa buwan ng wika. Ang sagot, tama. Number 2, mahusay mag-alaga ng halaman si Rosa. Sumali siya sa paligsahan ng pag-aalaga ng mga hayop. Ang sagot, mali. Number 3, mahusay sa pag-awit si Mika. Sumali siya sa koro ng kanilang paaralan. Ang sagot, tama. Number 4, ang batang si Sarah ay pagsasayaw ang husay. Paligsahan sa pag-awit ang sinalihan niya. Ang sagot, mali. Number 5, pag-arte ang husay ni Mila. Sumali siya sa drama club ng kanilang paaralan. Ang sagot, tama. Ika-4 na araw. Tingnan ang mga larawan. Bakit kailangang bagay sa inyong talento o kakayahan ang sasalihan ninyong paligsahan o gawain? Batay sa mga larawan, ano-ano ang paraan na nakatutulong sa paglinang ng talento, hilig at kakayahan?
Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Eksperto, bihasa o may malalim at malawak na kaalaman, talento o kakayahan sa paggawa ng isang bagay. Pag-eensayo, pagsasanay. Ang pagpapaunlad sa sariling talento, hilig at kakayahan ay mahalaga. Ito ay pagpapakita na nais na magkaroon ng tiwala sa sarili ang isang tao. May iba't ibang paraan kung papaano mapauunlad ang talento, hilig at kakayahan. Ito ay gaya ng pagsali sa mga paligsahan, pagpapaturo sa mas bihasa o eksperto, pag-aaral o pagbabasa, pagtatanong o pagsangguni sa bihasa o eksperto, at patuloy na pag-eensayo o pagsasanay. Gawain bilang isa, pagbasa at pag-unawa sa tula. Panuto, basahin ang panalangin. Sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Salamat po. Salamat po o Diyos sa talentong kaloob, sa kasanayang natutuhan, sa tahan at paaralan. Patuloy nawa itong lumago at umunlad sa tulong ng pamilya, guro at eksperto upang pagkatao ko'y mahubog na totoo. Mga tanong at gabay na sagot. Number 1, ano ang pamagat ng panalangin? Ang sagot, salamat po. Number 2, ano-ano ang pinasasalamatan ng nagdarasal? Ang sagot, ang talentong kaloob, kasanayang natutuhan, at ang tahan at paaralan. Number 3, sino-sino ang tumutulong sa pagpapaunlad ng talento at kakayahan ng nagdarasal? Ang sagot, ang pamilya, guro at mga eksperto. Number 4, ano-ano ang paraan ng pagpapaunlad ng talento at kakayahan? Ang sagot, patuloy na pag-aaral, pagtulong ng pamilya at guro, at pagkuha ng gabay mula sa mga eksperto. Number 5, mahalaga ba na makilala ang iyong talento at kakayahan? Bakit? Sagot, oo, mahalaga ito upang mas lalo itong mapaunlad at upang magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang pagkilala sa sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang magkaroon ng tiwala sa sarili dahil dito nagiging malinaw kung saan ka magaling at masaya. Sa pamamagitan ng pagsubok sa iba't ibang gawain tulad ng pagsali sa mga samahang pampaaralan, natutuklasan mo kung ano ang bagay sa iyo at kung paano mo mapaunlad ang iyong talento. Kapag natutulungan mo ang iba gamit ang iyong kakayahan, nakakaramdam ka ng saya at kumpiyansa. Tumitibay ang loob mo, lalo na kapag nahaharap ka sa mga hamon at nagagamit mo ang iyong galing upang malampasan ang mga ito. Bukod dito, ang suporta at paggabay ng pamilya, guro at mga kaibigan ay nagbibigay lakas ng loob at nagpapalakas ng paniniwala sa sarili.
Sumulat sa iyong kwaderno o sagutang papel ng isang pangako kung paano malilinang ang sariling talento at kakayahan. Narito ang halimbawa. Pangako kong pag-aaralan at gagamitin ko ang aking talento at kakayahan araw-araw. Sisikapin kong mag-practice, makinig sa mga guro at magulang at tumulong sa aking mga kaibigan upang mas lalo akong gumaling. Panuto, isulat ang hinihingi sa bawat kolum. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang kolum, ilista ang iyong mga kakayahan. Pangalawang kolum, mga paraan upang malinang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!